Ako po si Dipred. Samahan niyo po akong tuklasin ang bumabalot na misteryo at hiwaga sa mundong ating ginagalawan. Dito, sa Dipred Mystery Files. Sa Bukana, malapit sa paanan ng bundok sa Masbate. Malapit sa hindi kalakihang kuweba ay nag-uumpukan ang tatlong magbabarkadang kasama ang kani-kanilang mga kasintahan. Tutuloy ba tayo? Saad ni Mona na may pangamba sa balak ng mga kasama. Nginisihan naman ito ng kasintahang si Ain sa kainakbayan ang minamahal upang mapawi ang pangamba nito. Samantalang si Carlene at ang nobyo nitong si Ivan ay excited pa sa nalalapit nilang pagpasok sa loob ng kuweba na mas kilala bilang kuweba ng mga espiritu. Guys, let's go! Apura namang ganyak sa kanila ni Adrian habang inaalalayan ng nobya na si Carlette dahil matarik ang kanilang dinaraanan. Galing pa sa Maynila ang 6 na magkakaibigan at nagpasya ngang doon magbakasyon sa Masbate dahil nabalitaan nilang may misteryong bumabalot sa naturang kuweba na iyon. Mahilig ang 3 binata sa paranormal activities, makakita at makaranas ng mga bagay na hindi nasasagot ng scientific explanation. Nakagawian na nila ang maglibot sa buong Pilipinas at maghanap ng mga paksa tungkol sa mga kababalaghan na ibinabahagi rin naman ng mga residente sa naturang lugar na nakaranas noon. At ang kanilang misyon ay ang patotohanan mismong galing sa kanilang mga mata at karanasan, ang mga kwentong nakalap nila. Gayunpaman ay hindi nila iyon ibinabahagi sa iba at hindi rin sila kumukuha ng ebidensya upang ipagmalaki ang kanilang mga natuklasan. Ang tanging hangad lamang ng 3 ay ang makadama ng kakaibang thrill at excitement sa tuwing makakaranas sila ng kababalaghan na hindi kayang paniwalaan ng mga ordinaryong tao. Isinasama rin nila sa kanilang mga adventure ang kanilang mga nobya. Subalit dahil nga sa kakaibang libangan nilang iyon, kung kaya hindi rin naman nagtatagal ang mga ito at tuluyan na ngang nakikipaghiwalay sa kanila dahil sa tindi ng takot na nararanasan. Nang makapasok na ang 6 sa loob ng kuweba ay nagpalinga-linga muna sila sa buong paligid. Bahagyang madilim ang loob kung kaya gumamit sila ng flashlight. Tumambad sa kanilang mga mata ang mamasamasang dingding ng kuweba at madulas na sahig na kung hindi ka mag-iingat sa paghakbang doon ay siguradong madudulas ka. Malakas na hangin ang sumalubong sa grupo at napakapit na lang ang 3 babae sa kani-kanilang mga nobyo. Guys, parang ayoko nang tumuloy. Nahihintakutang saad muli ni Mona. Baby, nandito na tayo. Sayang ang oras at pagod natin kung aatras pa tayo. Pangungumbinsi naman ni Ain dito na sinang-ayuna naman ng mga kasamahan. Napapalunok na lang ng laway si Mona bago pilit na tumango sa mga kasamahan. Pagkatapos ay mahigpit nitong ikinawit ang mga braso sa nobyo na animo ba ay ayaw na itong pakawalan.
Napapalatak na lang si Ain sa pagiging maduwagin ng bagong nobya. Tara na! Kanina pa tayo rito. Pag-aapura naman ni Adrian sa mga kasamahan. Excited na talaga itong galugari ng loob ng kuwebang pinamamahayan ng mga espiritu. Hindi nga nagtagal ay tinatahak na ng 600. Marahan lamang ang hakbang ng bawat isa dahil sa madulas na daanan. Minsan pa nga ay napapalingon ng mga ito kapag may nadudulas na isa sa kanila na kadalasan ay ang mga babae. Ouch! Muling daing ng isa sa kanila at napalingon sila kung saan galing ang tinig. Subalit, nang lingunin nila ang kaliwang bahagi kung saan nila iyon narinig ay wala silang nakitang tao roon. Napakunot ang noo ng mga ito at naisipang suriin ang bawat isa. Hinahanap kung sino ang nadulas sa kanila. Subalit lahat sila ay nakatayo at pare-parehong nagtataka rin ng mga itsura. Ilang minutong katahimikan ang namayani sa 6. Ghost! Pagkaraan ay bulong ni Ivan at nagkatinginan ng 3 lalaki. Baka sa itsura ng mga ito ang excitement. Samantalang ang 3 babae na narinig ang sinabi ng binata ay pinanginigan ng katawan, lalong-lalo na si Mona, na hindi naiwasang mapatili at tumakbo sa kanilang pinanggalingan. Oh, damn! Mahinang mura ni Adrian habang sinusundan ng tingin ang papalayong si Mona. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kamay ng sariling nobya na si Carlet at ipinagpatuloy na ulit ang paglalakad. Mauna na kami bro ha! Sumunod na lang kayo! Habol na saad pa nito kay Ain habang hinahabol nito ang kasintahan. Sige bro! Ang tanging tugon naman ng binata sa kaibigan na makakabakasan ng inis ang tinig. Maging si Ivan at Carlene ay nagpauna na rin sa dalawa at sumunod na kanila Adrian. Naabutan naman ni Ain si Mona na malapit na sa bukana ng kuweba kung saan sila nanggaling. Humihingal siyang huminto ng ilang dipa na lang ang layo sa kanya ng dalaga. Baby, what's wrong with you? Diba, napag-usapan na natin ito. Nandito tayo para makakita ng multo. At pumayag ka. Iritabling saad ni Ain sa dalaga habang habol ang hininga. Subalit hindi umiimik si Mona na nakatayo lamang habang nakatalikod sa kanya. Dahil sa ikinilos ng dalaga kung kaya nagpasya ang binata na tuluyan na itong lapitan. Pagkatapos ay idinantay niya ang kamay sa balikat nito. Subalit tumagos lamang iyon. Napamura ng mahina si Ain nang unti-unting maglaho na animoy usok ang babae sa kanyang harapan. Nakadama ng kaunting kaba ang binata sa kanyang dibdib, subalit hindi naalis niyon ang pagkasabik sa nakita dahil iyon talaga ang hinahanap nila sa lugar na iyon. Pagkaraan ay nagpalinga-linga si Ain sa buong paligid upang hanapin ang nobya at natagpuan naman niya ito na nasa labas na ng kuweba. Nakatalungko habang umiiyak. Nang lapitan niya ang dalaga ay agad naman itong lumingon sa kanya habang bakas pa rin sa muka ang matinding takot. Nang tanungin niya kung ayos lang ito ay marahas na umiling si Mona. Kung kaya hindi na pinilit ni Ain ang nobya na bumalik sila sa loob.
Doon naman ay narinig nila ang sigaw na nagmumula sa loob ng kuweba ng mga espiritu. Babe, are you alright? Tanong ni Ivan sa kasintahan ni si Carlene habang sinisilip ito sa ibaba ng bangin. Nadulas kasi ito. Pagkatapos ay nahulog ang nobya sa isang malaking butas na animo ay sinadyang inukit iyon doon upang tirahan ng isang nilalang. Yeah, pero nawalian yata ako. Ouch! Daing ni Carlene nang suriin ang sariling binti. Nagpasya si Ivan na sundan ang nobya upang maiangat ito paitaas. Subalit, hindi pa man tuluyang nakakababa ang binata ay nahagip na ng mga mata nito ang isang mahabang puting nilalang. Agad na sinuri ni Ivan iyon at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata nito sa sobrang gulat. Napansin din naman ni Carlene ang tinitingnan ng nobyo at lumingon nga ito upang mapasinghap sa nakitang dambuhalang puting anaconda sa tabihan. Parehong gimbal ang dalawa na hindi na nakakilo sa kinaroroonan. Maging si Carlene na hindi na nagawa pang makatili nang bigla itong lamunin ng buo ng malaking ahas. Doon lamang natauhan si Ivan na dali-daling umakyat sa pinanggalingan at sumigaw sa mga kasamahan. Ang unang rumesponde sa kanila ay si Anne. Bumalik upang daluhan ng kaibigan. Agad na nag-usisa ang binata at agad ngang itinuro ni Ivan ang malaking ahas na lumamon sa kasintahan at ngayon ay mahimbing na muling natutulog. Fuck bro, this is a trap. Hindi ito kuweba ng mga spirito. Naloko tayo sa baryo. Saad pa ni Ivan habang marahas na sinabunutan ng sariling buhok dahil sa gimbal ng pagkawala ng nobya. Doon din naman dumating si Adrian at Carlet na bumalik sa pinanggalingan nang marinig ang sigaw ni Ivan. Agad itong nag-usisa sa kanila at muli nilang ipiniliwanag ang nangyari kay Carlene. Maging si Adrian ay napapamura na rin dahil hindi nila akalain na napaglalangan sila ng baryong pinagtanungan nila sa kababalaghan na bumabalot sa kuweba na iyon. Sinabi ng mga ito na may mga espiritu daw ang naninirahan sa kuweba na iyon dahil sa dami ng namamatay roon. Subalit, ang hindi nila inakala ay ang dahilan ng mga taong namamatay roon ay nagiging alay pala sa malaking ahas na naninirahan sa naturang kuweba. Guys, I think I know this cave. Mahinang singit sa kanilang pag-uusap ni Carlet. Nakuha naman ito ang atensyon ng lahat na mababakas ang katanungan sa kanilang mga mata. Maging ang nobyo na si Adrian ay nag-usisa rin sa nobya kung ano ang ibig nitong sabihin. I know, nakita ko na ito sa isang documentary somewhere and same sila ng description about the white snake. And I think they called it the Cave of Serpent. I guess, impit na paliwanag ni Carlet sa kanila. Walang nagduda sa mga ipinahayag ni Carlet sapagkat kahit sila ay dama nila na may mali sa impormasyong nakalap nila sa naturang kuweba. Samantala, tahimik lamang si Anne habang nakikinig sa mga kasamahan. Gusto sana niyang sabihin sa mga ito na nakaengkwentro siya ng espiritu kanina. Subalit sa tingin niya ay hindi na importante iyon sapagkat ang punto roon ay walang nagsabi sa kanila
sa pangalawang pangalan ng naturang kuweba. Nagpasya na ang grupo na umalis na sa lugar na iyon habang tulog at busog pa ang malaking ahas. Masyadong delikado kung maiistorbo nila ito at maisip na masarap silang panghimagas pagkatapos ni Carlene. Bukod sa plano pa nilang bumalik sa pinanggalingang baryo kung saan sila nagtanong patungkol sa milagrosong kuweba, ay binalak rin nilang magreklamo sa kapitan ng naturang lugar dahil isa ito sa mga nagpatotoo sa mga sinasabi ng mga residente roon. Hindi nila mapapayagan na mabaliwala ang pagkamatay ni Carlene at hindi ito mabigyan ng hustisya. Magkakapanabay na mura ang pinakawala ng 3 binata. God damn! What the fuck? Shit! Nang tuluyan na silang makalayo sa bukana ng kuweba. Doon pa lang kasi nawala ang tensyon sa dibdib ng mga ito dahil ligtas na ang kanilang buhay. Laking panghihinayang ang naramdaman ng mga ito sapagkat ang naranasan nila ay hindi iyon ang nais nilang karanasan. Ang hinahanap nila ay ang kakaibang kababalaghan na hindi nasasagot ng siyensya, mga nilalang na nababalutan ng milagro at hindi ng isang natural inhabitat, kagaya ng ahas na kanilang natagpuan. Well, maliban kay Anne na sa pakiwari niya ay nakasunod pa rin sa kanya ang espiritu na nagpakita sa kanya kanina. What the heck? Gimbal ang 4 nang makarating sila sa baryo dahil ang inaasahan nilang masiglang mga tao na una nilang naabutan nang makarating sila roon ay animoy ghost town na ngayon. Wala kahit na anino silang natagpuan sa naturang baryo at maging ang mga kabahayan ay halatang matagal nang hindi natitirahan. Ang iba pa nga ay gumuhuna at tinubuan na ng mga ligaw na damo. Hindi makapaniwala ang mga itong nagtatanong pa sa isa't isa kung tama nga ba ang napuntahan nilang lugar hanggang sa... Guys, sino nga palang nagturo sa atin dito? Kapag dakay mahinang tanong ni Carlette, napakurap-kurap ang 3 binata. Bago naisip din kung sino nga ba ang nagpakilala sa kanila sa baryo na iyon. Ilang segundo ang lumipas bago magkakapanabay na nagsalita ang 3 binata. Mona! Please do like, share and subscribe on this video and channel of One Gal. Keep safe everyone and God bless. Magandang araw at gabi mga kakulay. Different Mystery Files. Let's go! Magandang araw at gabi mga kakulay na nagpatunay ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay. Malalim na pula sa horror ang ihahatid. Yan ang totoong meaning ng Deep Red. Different Mystery Files.